Umabot sa pinakamataas sa 4 na taon ang presyo ng langis, tumaas ang Brent crude sa mahigit $126 kada bariles, pinakamataas mula 2022. Habang nagre-react ang mga trader sa senyales na maaring hindi pa matapos ang crisis sa Iran at Hormuz, sinabi ni Pangulong Trump na maaring tumagal ng buwan ang naval blockade. Simple lang ang concern. Habang natatagalan ang pagpapadala ng ginto, tumataas ang pressure sa global energy supply. Dahil dito, tumataas ang panganib ng pagtaas ng gastos sa mga produktong petrolyo at mas malawak na problemang pang-ekonomiya lampas sa gitnang silangan. Owen, alam kong nagsasaliksik ka kamakailan tungkol sa merkado ng langis. Kaya pagdating sa biglang pagtaas na ito, hindi lang kung ano ang ibig sabihin nito para sa rehiyon, kundi pati na rin kung paano maapektuhan ng pagtaas na ito ang hinaharap ng mga usapang nuclear. Parang laro ng tapangan ito. Sino ang unang bibigay? Tama, itinuturing nga itong parang laro ng tapangan, Nicole. Sa tingin ko, tama ang ganitong pananaw. Hindi bababa sa 2 beses ng sinabi ni Donald Trump nitong mga nakaraang araw na hinihintay niyang sumuko ang mga Iranian. Kaya mukhang ganito rin ang tingin niya. Isang bagay pa tungkol sa mga presyo. Tulad ng sabi mo, Nicole, umabot ito sa $126 kada bariles matapos lumabas ang ulat sa Axios na ipinakita kay Trump ang iba't ibang opsyong militar. Dahil dito, natakot ang mga trader at tinaas ang presyo hanggang $126. Ngayon, bumaba nito sa $114. Aminin ko nung nakita ko yung ulat na dududa kung totoo o tumpak ito, napaisip ako kung tama ba talaga ang mga trader. Para may lagay ang ulat yan sa unahan, kasama ng ibang narinig natin mula sa Pangulo at lohika ng blockade strategy. Sa anumang kaso, kung may tumaya sa pagbaba ng presyo sa $126 kada bariles, panalo sana sila dahil bumaba ang presyo. Lampas sa mga pangyayari ng araw na yon, may argumento sa ating broadcast na mali ang presyo at dapat mas mataas pa dahil mas matagal ang sitwasyon kaysa akala ng merkado. Habang tumatagal, tumataas ang stress dahil hindi na magiging tulad ng dati ang dami na nakaimbak na supply. May katwiran din ang mga merkado. Mahalaga ang presyo ng langis at Hormuz. Sa medium hanggang long term, pwede magkaroon ng adjustments tulad ng pagtatayo ng mga bagong pipeline. Pwede magkaroon ng bagong kapasidad sa mga bansa tulad ng Estados Unidos at Rusya. Para sa Iran, tumutakbo ang oras kahit mabagal, habang kung gaano pa kapakinabang ang pagharang sa Hormuz bilang panggigipit sa pandaigdigang ekonomiya. Oo, nararamdaman din ng Iran ang pressure sa bansa. Mismong mga tao sa loob ng sistema ay nagbababala na bumabagsak ang ekonomiya. Habang bumabagsak ang halaga ng real at tumataas ang presyo, lumalala ang kakulangan at naglalabas ang state media ng tahasang babala tungkol sa hirap ng mga karaniwang Iranian. Bumagsak sa pinakamababa ngayong linggo ang real, 1.8 milyong reals bawat dolyar. Sa downtown Tehran, ang hamburger ay nagkakahalaga na ngayon ng mga 5 milyong reals. Nasa ere ang anchor ng State TV. Tinanong niya, ano ang nangyayari sa bansang ito, Ginoong Pezeshkian? Dahil marami ng mga Iranian ang hindi na kayang bumili ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas at asukal at sa likod ng lahat ng hirap na ito sa ekonomiya ay may kasamang takot sa politika. Kung patuloy pang lumala ang kalagayan ng pamumuhay, nagbabala ang mga eksperto na oras na lang ang bibilangin bago muling sumiklab ang panibagong alon ng mga protesta sa mga lansangan. Kasama natin ngayon si Khosrow Isfahani, Direktor ng Pananaliksik ng National Union for Democracy in Iran, mula Washington, para pag-usapan ito. Ngayon, Khosrow, bumabagsak ang halaga ng riyal, pero matagal nang nararanasan ng mga Iranian ang mga problemang pang-ekonomiya. Ngayon na mismong mga nasa establishmento sa Iran ang nagbababala sa mga presyong ito, ano ang ibig sabihin nito sa sitwasyon? Dapat mong tingnan ito mula sa pananaw ng rehimen para maintindihan kung bakit sila nag-aalarma. Tulad ng nabanggit mo, ang mga babala ay nakatuon kay Pangulong Pezeshkian. Siya ang magiging madaling pagbuntunan ng sisi ng rehimen para sa gulong ginawa nila sa ekonomiya ng Iran. Siya, sa pangalan at sa titulo, ang namumuno sa ekonomiya ng bansa at malinaw na wala siyang magagawa para ayusin ang problema. Ginagastos ng rehimen ng kakaunti nitong pinansyal na yaman para muling buiin ang kanilang kakayahang militar at nagpapadala ng pera sa mga proxy nilang grupo sa gitnang silangan. Ilang linggo na ang nakalipas, nagsalita ang tagapagsalita ng gobyerno tungkol sa muling pagtatayo ng mga gusaling nasira noong digmaan. At ang pautang na inaalok nila ay maliit na bahagi lang kumpara sa ibinibigay nila sa Hezbollah sa Lebanon. Napansin niyo ng mga tao, alam ng rehimen na wala itong solusyon sa kasulukuyang krisis at naghahanap lang ng masisisi.
At si Pezeshkian ay madaling gawing target, pero may isa pang aspeto. Kanina lang ngayong araw, inanunsyo ng Fox News Agency na konektado sa IRGC na ngayong linggo magsisimula silang maglabas ng mga gold bar sa merkado para suportahan ang halaga ng real at presyo ng ginto at patatagin ang presyo ng ginto. Iyan ang kwento na ibinebenta nila. Ang pangunahing layunin ay tila may isang tao sa loob ng Iran na sobrang natatakot tungkol sa kanilang napakalaking ari-arian at gusto nilang gawing isang bagay na madali nilang mailipat. Alam ng rehimen na kasandig ito sa lakas ng bilang at hinahanap nila ng paraan para makalabas. Pero baka naman sobra nating tinatantya ang epekto ng problemang pang-ekonomiya sa Tehran at sa rehimen. Kailan? Maaring ito ay isang rehimen na handang mamuno kahit bumagsak, ma-isolate o maging estado ng takot sa mga sibilyan basta't manatili nang sila sa kapangyarihan. Nag-aalala ba sila tungkol sa mga problemang pang-ekonomiya na ito? Hindi talaga. Nakikipag-usap tayo sa kulto ng utang na gustong hugasan ang bansa. 70 milyong tao ang masasakripisyo kung ito ang magtitiyak na mananatili sila sa kapangyarihan. Hindi sila natatakot gawing parang hilagang Korea ang Iran. Tatanggapin nila ang kapalarang iyon basta't magkakaroon sila ng sandatang nuclear at manatili sa kapangyarihan. Hindi yuyuko ang Islamikom Republika sa pinansyal at ekonomikong presyon lamang. Ang rehimeng ito ay ginawa upang tiisin ang panlabas na presyon. Ito ay itinayo para sa matagalang tunggalian. Patuloy na mananatili sa kapangyarihan ng rehimeng ito. Patuloy na magpapatuloy ang pagkapuot nito sa Israel, sa Amerika, at patuloy na lalaban hanggat humihinga pa ang mga pinuno nito. Anong magbabago kung muling magprotesta sa kalsada ang mga tao at humiling ng mas maayos na buhay? Kung hawak pa rin ng rehimen ang kapangyarihan at lakas militar para supilin ang mga nagpoprotesta, magkaiba ba ang kalalabasan kumpara noong Enero? Hindi, kailangan ng mga Iranian ng tulong mula sa ibang bansa para sa malaking pagbabago sa Iran. Oo, magpapatuloy kami sa pakikipaglaban at magpapatuloy ang laban na ito hanggang sa bumagsak ang Islamic Republic. Kung bukas lumabas sa kalsada ang mga Iranian sa Iran, haharapin nila ang baril at bala gaya ng dati nilang naranasan. Noong Enero, lumabas sa kalsada ang mga tao sa aking inang bayan para humiling ng fundamental na pagbabago sa bansang iyon. At pinatay ng rehimen ang mahigit 40,000 katao sa loob lamang ng 2 araw. Ngunit tandaan na ang panahon ng pagpatay, ang aktwal na pagpatay, ay nangyari sa loob ng wala pang 10 oras sa kabuuan. 10 oras 40. Libo ang napatay ang rehimen na ito ay nagdala ng Hashto Shabi, ang mga milisyang Iraqi na handang pumatay kapalit ng pera kahit ilan pa ang gusto nila. Paulit-ulit silang papatay at magpapahirap sa mga Iranian para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Kailangang buwagin ang rehimen na ito. Ang operasyong militar laban sa rehimen na ito ay mahalaga para mabuwag ito at kailangan itong ipagpatuloy. Mahalagang boses ito na patuloy nating marinig, Khosrow Isfahani. Salamat sa pagbabahagi niyan dito sa I-24 News.